Dalawang player ng Magnolia Hotshots ngayon ang posibleng i-trade ni Coach L.A. Tenorio kapag maganda na yung makukuha nilang offer. Ang tinutukoy natin dito ay si Russell Escoto at itong si Peter Alfaro, yung mga backup players nila. Hindi naman kasi nagagamit ito ni Coach L.A. Tenorio, kaya ang iniisip na nila ngayon ay i-trade ang mga nabanggit na players, at kung merong magandang offer ay tatanggapin nila. Ang isa daw sa kinokonsidera ng Magnolia Hotshots kung matutuloy ay i-trade ang nabanggit na player para dito kay Apu Tratter ng Blackwater Boss, o para dito kay Jeyo Ambohot ng Titan Ultra, o kaya naman ay baka dito kay Richie Rivero ng Phoenix Fuel Masters. Pakasamahan pa raw ng Magnolia ng isang first round draft pick ito para maging mas maganda yung deal. Doon sa dalawang nabanggit na option, mas malaki raw yung tsansa na si Jeyo Ambohot ang makuha nitong koponan ng Magnolia kapalit ni Russell Escoto at itong si Peter Alfaro. Baka daw samahan pa ng second round draft pick yan ng Titan Ultra para maging pares, no? Kaya nga, yan ang magiging mas maganda para dito sa Magnolia. Kung interesado naman ang Magnolia dito kay Richie Rivero, hindi siguro sasapat si Escoto at si Peter Alfaro, at baka kakailanganin pa nila na ibigay yung isang katulad ni Paul Lee, dahil alam naman natin franchise caliber player itong si Richie Rivero. Kaya so far, yan yung magiging mga trade options ni L.A. Tenorio para palakasin itong kanyang koponan dito sa nalalapit na playoffs. At yan naman talaga makikita natin talaga dito, no, na seryoso itong si L.A. Tenorio dito sa balak niya sa Magnolia na gawin itong legitimate championship contender. Hindi lang pang playoffs ang hinahabol nila ngayon, kung hindi yun mismo kampiyonato. At yan ang dahilan kung bakit yung mga trades para dito kay Alfaro at kay Russell Escoto ay pinaninindigan na gagawin talaga nitong si L.A. Tenorio. Ang isa pang team ngayon na mukhang maganda kalalagyan ay itong Blackwater Bossing, at ang balita daw, hindi na ito magiging farm team. At kahit natalo sila kagabi dito sa Barangay Ginebra, maganda pinakita ng Blackwater. At nakita naman natin na tinalo nga nila ang San Miguel Beermen. Kaya sa tingin ko, mukhang totoo yung sinasabi ng iba na itong Blackwater Bossing ay naging iba na ang laro dito ever since itong nag-take over nga itong si Pat Aquino. Kaya nga itong Blackwater talaga, sabi ng iba, mukhang seryoso na talaga na magko-compete ngayon dito sa PBA. At yan ang dahilan din kung ba't maraming naniniwala na itong si Cedric Bearfield baka magbago ng pa siya at hindi na umalis dito sa Blackwater. Pero syempre ang lahat ng yan ay magdedepende pa rin kung ano magiging performance nila. Dahil syempre lahat ng players ang gusto yung manalo ng playoffs at makapasok ng kampyonato. At yun nga itong Blackwater Bossing, alam natin malayo pa yan sa championship. Pero ang goal lang talaga nila maging isang playoff contender, at kung magiging consistent sila, aba maganda at malayo mararating. Maraming fans ang matutuwa kung talagang maging contender na itong Blackwater at hindi na sila yung maging farm team na lamang. At sa tingin ko, kung pagpapatuloy ni Pat Aquino yung kanyang pinapakita, magiging okay talaga yung kalalabasan nito para dito sa kanilang lineup. Kaya nga, yung mga teams na nag-ikaka-interest dito kay Christian David, kay Cedric Bearfield, kay Dalt Panopio, of course nandyan pa rin yan, pero mukhang ang gugustuhin daw nga ng Blackwater ay yung medyo mas patas na mga trade para makasiguro na magiging malakas din naman yung team na ibibigay dito kay Pat Aquino. Sabi nga nila, sayang naman yung coaching talent ni Pat Aquino kung sakali na hindi pa rin siya mabibigyan ng suporta ng management. Marami ding nakapagsabi na nag-iba ang laro ng Blackwater noong pinalitan ni Pat Aquino itong si Jeffrey Cariaso. Kaya ito ngayon ang magiging mas maganda sa nilalaro nila talaga.